mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel lang niya pong lingkod. So today is January 17, 20, 26. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may AD Jesus Street, Barangay 121, Caloocan City. At dadalhin po natin sa may PI, ano to? PI Trading Company Incorporated sa may 5th Avenue LRT Station po yan, Grace Park East, Caloocan City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Magpapahula ang mga munti pag-iimbestigahan sa bansa. Hi, Nicole. Good morning. Good morning po, Doc. Doc, unang tanong ko ano po ba itong superfood? And ano po ba ang pinagkaiba nito sa common food? Ayan, para sa mga kabubukas lang ng radyo. Ito ba ay delikado or please explain po? Yes, thank you, Nicole. Unang-una, yung tinatawag natin na super flu ngayon, ito yung flu na nakikita natin seasonal, every year. Yung influenza A, dalawang kasing klaseng influenza or flu virus na circulate sa atin ngayon, sa Philippines, no? Influenza A or B. And then, in the influenza A subtype, merong tinatawag na H3N2. So, ito yung nag-mutate siya, no? Mayroong 9 mutation doon sa microbiome ito or sa virus na to na iniisip ng mga expert na because of this mutation, baka yung mga bakuna natin ngayon na hindi na naibibigay, baka hindi masyadong maganda ang protection, no? Kaya nangamba sila na sa ibang bansa, even the US, some countries in Asia and Europe, tumataas ang mga kaso. So nagiging dominant strain siya ng flu for this year. At tinawag siyang super flu kasi of all the strains ng flu A and B, siya na ngayon ang dominant circulating influenza subtype H3N2. Around 90% in most countries na tumataas ang influenza. Kaya yun yung term doon, super flu. Doc, you mentioned na yung ibang mga bakuna parang medyo luma na to fight this super flu. Kailan po ba magkakaroon ng bakuna na updated na kayang lumaban dito sa strain ng influenza? Okay, so this year sa Philippines, darating ang mga bakuna natin baka may March or April, no? Ganun kasi ang yearly pagdatingan ng mga influenza or flu vaccine. So, itong formulation ngayon na darating, most likely will protect us against the super flu. Nicole, gusto ko lang i-add, no? Dito sa kanto o sa kabila? Yung mga nabakuna, Tawid daw. yung antibody nila, no? Yung against the super flu. In fact, the data is telling us, both in the US and Europe, na maski merong super flu, yung mga bakuna ngayon na nagagamit na natin for 2025, meron pa rin visa, no? Meron pa rin visa, hindi naman zero ang protection. Lalagpas natin ng konti, ano? Kasi may may enforcer doon, Na pagdarating na yung formulation ng flu vaccine for 2020, bawal kasi dito magpapakuna tayo para tayo sa bandara. kung sakali darating yung Dito po ang tamang babaan. Ayun, dito na. Salamat din po, ingat po kayo, God bless. December yan, no? Diba? So, with that expected seasonal flu, ang iniisip ko baka nandito pa rin yung super flu, hindi mawawala, tapos kung konti lang ang magpapakuna, dadami ang mga kaso. Doc, speaking of vaccines po, Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat po at God bless. Paalam po muna pansamantala. Tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mga misyon. Paalam po muna pansamantala. So this is Jam,
The Filipino Channel, ang inyong pong lingkod, paalam po. Itong mga anti-vaxxers, U-turn tayo dito. Pwede dito ah. Pwede dito mag-U-turn. Ito talagang U-turns lahat. Left and right turn pwede dyan. Okay, so maraming salamat po ulit sa panonood. Paalam po muna po sa